Ang buong buhay mo, tinuruan kang maniwala na ang pera ay bunga ng pagsusumikap, pagtitipid, at pagpapakontento sa maliit. Pero kasinungalingan yan. Ang totoo, paglampas mo ng 35 taon, dapat mas malaki na ang inani mo ngayon. Hindi kulang sa sipag ang problema. Ang problema, naprogram ka para mabuhay sa limitasyong hindi mo naman pinili. Ang sahod mo ay hindi refleksyon ng kakayahan mo, kundi ng mental programming na nanlinlang sa'yo ng mga dekada. Walang nagturo sa akin kung paano mag-isip ng tama tungkol sa pera. Lumaki akong naniniwalang simple lang ang proseso, magsikap, sumunod sa mga patakaran, magtabi ng kaunting natira, at maghintay na gumanda ang buhay sa hinaharap. Pero napansin mo na ba na yan ang ginagawa ng karamihan, tapos utangin pa rin, frustrated, at hindi natutupad ang mga pangarap nila mula pagkabata? Ang totoo, sinanay tayong maniwala na ang pag-isip ay hindi kasanayan, kundi likas na lang, samantalang kailangan pala itong linangin. Sa paaralan, tinuruan tayo ng matematika, kasaysayan, agham, pero hindi tayo tinuruan kung paano maging independenteng mag-isip tungkol sa paglikha ng kayamanan. Lalong hindi kung paano kumita ng tunay. Naprogram tayo para maniwala na ang pera ay direktang resulta ng dami ng oras na nagtrabaho. Pero tingnan mo sa paligid. Sino bang kilala mo na masipag, araw-araw, mahigit 8, 10, o 12 oras, tapos hindi pa rin nakakaahon sa kahirapan? Baka ikaw mismo ang nakaranas niyan. Napakalaki ng pagod pero maliit lang ang gantimpala. Hindi ito aksidente, programming ito. Naalala ko noong nagtatrabaho ako sa mga trabahong nangangailangan ng paulit-ulit na pisikal na pagod. Naniniwala ako noon na kung magdededicate ako ng higit sa iba, magtatagumpay ako. Napagod ako ng husto hanggang sa mahimatay ako. Doon ko na-realize na may mali. Hindi kulang sa sipag, kundi sa paraan ng pag-iisip ko tungkol sa sipag. Ang mas pagtrabaho ay hindi nangangahulugang mas malaking kita. Ang pera ay hindi direktang nakakabit sa dami ng pawis, kundi sa paraan ng paggamit natin sa ating isipan. Ang pagbabagong ito ng pananaw ang nagtulak sa akin na baguhin ang aking pananaw. Mag-isip ka. Ilang beses mo na bang hindi ginawa ang gusto mo dahil tinignan mo muna ang presyo? Ilang beses mo na bang nasabi na hindi mo kaya, hindi pa oras, kailangan pang maghintay? Ang mga salitang yan ay hindi bunga ng iyong sitwasyon ngayon, kundi kung paano ka kinondisyon sa pag-isip simula pagkabata. Lumaki tayong nakakarinig ng mga katagang ang pera ay hindi nagdudulot ng kaligayahan, kailangang magtipid para sa kinabukasan, huwag gumastos ng higit sa kinikita. Mukhang makatwiran ang mga ideyang ito, pero may itinatago silang invisible na kulungan. Hinuhubog nito ang iyong pananaw at tinatanggap mo ang isang buhay na puno ng limitasyon nang hindi man lang tinatanong kung may ibang paraan. Ang punto, walang nagpakita sa iyo kung paano mag-isip ng malaya tungkol sa kita. Pag-iisip, hindi lang basta pagninilay-nilay, kundi ang may malay na pagplano ng ibang uri ng buhay, ang pag-isip ng mga posibilidad na higit pa sa fixed salary, higit pa sa pagpapalit ng oras sa pera. Matututuhan ang kasanayang ito, katulad ng pagmamaneho o pagtugtog ng instrumento. Pero, hindi tulad ng teknikal na kasanayan, ang tamang pag-isip tungkol sa pera ay lubos na magbabago sa iyong realidad. Pinatunayan na ng agham na ang paraan ng ating pag-isip ay direktang nakakaapekto sa ating emosyon, desisyon, at bunga nito, ang mga resulta. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang pang-ekonomiya na mahigit 70% ng mga tao ay nakararanas ng pagkabalisa sa pagtingin pa lang sa kanilang bank account. Hindi ito tungkol sa mga numero, kundi tungkol sa mental programming. Kung iniugnay mo ang pera sa kakapusan at kahirapan, nabubuhay ka sa patuloy na pag-aalala. Isipin mo ang epekto nito sa iyong pang-araw-araw na pagpili. Hindi ka nanganganib, hindi ka lumalaki, hindi ka nag-invest sa sarili mo dahil palagi kang natatakot mawalan. At ito ang pinakamasakit, ang karamihan ng mga tao, paglampas ng 35 taon, ay may buong buhay ng negatibong reinforcement tungkol sa pera. Nakaranas na sila ng mga naipon na bayarin, mga sahod na hindi kailanman tumaas, mga utang na parang walang katapusan. Lumilikha ito ng isang napaka-strong na conditioning na nagiging halos automatic. Kapag may dumating na oportunidad, ang unang reaksyon ay pag-aalinlangan, takot, at pagtanggi. Ang pag-iisip ay sinanay na maniwalang hindi ito posible, hindi para sa'yo. Yan ang nangyari sa akin. Sira ang self-image ko at naniniwala akong hindi ko kailanman magagawa ang isang malaking bagay. Pero, nang simulan kong baguhin ang paraan ng pag-iisip ko tungkol sa pera, napagtanto ko na ang limitasyon ay hindi nasa mundo, nasa loob ko.
Natuklasan ko na ang pera ay isang ideya lamang, isang representasyon ng halaga. Nang maunawaan ko ito, napagtanto ko na hindi ko kailangang habulin ang pera, kailangan kong matutunan kung paano lumikha ng mga ideya na malulutas ang mga problema. Ang pera ay naging bunga na lamang. Ngayon, mag-isip ka, imbes na itanong na magkano ito, simulan mong itanong na paano ko makukuha ang mga resources para makuha ito. Ang simpleng pagbabago ng pag-isip na ito ay magbubukas ng mga pintuang nakasara sa loob mo. Ito ang susi na nagbago sa buhay ko. Tumigil ako sa pagtingin sa pera bilang amo at tiningnan ko ito bilang empleyado. Nagtatrabaho ito para sa akin. Hindi ang kabaligtaran. At ito ang kailangan mong matutunan, ang limitasyon sa iyong kita ay hindi ang trabahong ginagawa mo, kundi ang paraan ng iyong pag-isip tungkol dito. Ang tanong na dapat umalingaw sa loob mo ay, hanggang kailan ka mag-isip ng ganoon at maghihintay ng ibang resulta? Kung walang magbabago sa iyong isipan, walang magbabago sa iyong pinansyal na buhay. Ang unang hakbang ay ang maunawaan na ang pag-isip ay ang pinakamalakas na gamit mo, at tulad ng anumang gamit, kailangang sanayin at paghusayin. Kapag naintindihan mo na ito, mapagtatanto mo na ang lahat ng oras na inakala mong niloko ka ng buhay ay refleksyon pala ng isang program na hindi mo naman pinili. At mula sa sandaling ito, magkakaroon ka ng kapangyarihan na muling isulat ang iyong sariling kwento. Kapag iniisip ko ang pinansyal na limitasyon na kinakaharap ng maraming tao, napagtanto ko na wala itong direktang kaugnayan sa kakayahan o talento, kundi sa programming na natanggap nila sa buong buhay. Mayroong isang tahimik na numero na sumasama sa bawat isa sa atin, ang pinakamalaking halagang natanggap natin sa isang taon. Ang numerong ito, kahit gaano pa ito kapanghulo, ay gumagana bilang isang psychological ceiling. Naisasabit ito sa isipan na parang natural na harang, pero sa totoo lang, refleksyon lamang ito ng kung paano tayo kinondisyon sa pag-isip tungkol sa pera. Marami ang naniniwalang ang ceiling na ito ay tinutukoy ng mga pangyayari, ng merkado, o maging ng tadhana. Ang totoo, ito ay itinayo simula pagkabata, nang paulit-ulit nating narinig na ang pera ay kakapusan, na hindi natin magkakaroon ng lahat ng gusto natin, na kailangang maging makatotohanan at hindi mangarap ng masyado. Mukhang inosente ang mga pariralang ito, pero paulit-ulit itong naririnig hanggang sa maging mga katotohanan na. Kaya, kapag umabot na tayo sa 35 taon, mayroon na tayong mga dekada ng negatibong reinforcement na nagpapapaniwala sa atin na mayroong likas na limitasyon sa kung magkano ang ating kakikitain. Ilang beses mo na bang naisip na walang silbi ang pagsisikap na kumita ng higit dahil hindi para sa mga katulad mo yan? Ilang beses mo na bang tinanggihan ang isang oportunidad dahil naniniwala kang hindi ka pahanda o wala kang sapat na kaalaman? Ang mga sagot na ito ay hindi galing sa realidad, kundi mula sa mental program na na-install sa iyo. Parang mayroong invisible na software na tumatakbo sa background, kinokontrol ang ating mga pinansyal na pagpili ng hindi natin namamalayan. Naranasan ko rin ito. May panahon na ang sahod ko ay napakaliit na hindi nga kayang masakop ang mga pangunahing pangangailangan. Naniniwala ako noon na yon na ang maximum na maaabot ko, dahil yon din ang kinikita ng mga nasa paligid ko. Parang nakakulong tayo sa isang bula, kumbinsido na wala nang iba pa bukod doon. Pero, nang matuklasan kong mental lang pala ito, at hindi totoo, napagtanto kong pwede kong ireprogram ang aking pag-isip at palawakin ang aking kita. Iyon ang nangyari nang magdesisyon akong magbago. Ang ceiling ko ay tumaas mula $4,000 sa isang taon patungo sa $175,000 sa loob lamang ng 12 buwan. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa sikolohiyang pang-ekonomiya na ang paraan ng ating pag-isip tungkol sa ating kita ay direktang nakakaapekto sa ating mga pinansyal na desisyon. Ang mga taong naniniwalang mayroon silang fixed na ceiling ay may posibilidad na magsabotahe sa kanilang sarili, tumatanggi sa mga promotion, iniiwasan ang pag-invest, nagkukomportable sa mga trabahong hindi sila hinahamon. Sa madaling salita, nabubuhay sila sa kung ano ang sa tingin nila ay karapat-dapat sa kanila, at bihira nilang tanungin kung maaari pa silang makakuha ng higit pa. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na may mga opportunity sa harap nila, pinipili nilang manatili kung nasaan sila. Paglampas ng 35 taon, ang programming na ito ay napakalalim na halos hindi na ito nakikita. Hindi mo namamalayan, pero nakaka-impluwensya ito sa bawat pagpili, ang bahay na tinatanggap mong tirahan, ang sasakyan na sa tingin mo ay kayang bilhin, ang halagang sa tingin mong posible mong kitain. Ang ceiling ay hindi pinansyal, ito ay psikolohikal. At ang nakakagulat, ang limitasyong ito ay hindi mo pinili.
Ito ay binuo ng mga kwento ng iyong pamilya, ng mga usapan na narinig mo noong bata ka pa, ng mga karanasan sa pagkabigo na nagmarka sa iyong kabataan. Ngayon, isipin mo ang epekto ng pagsira sa siling na ito. Isipin mong ireprogram ang iyong isipan para maniwala na maaari mong doblehin, triplehin, o maparami ng 10 ang iyong kita. Hindi ito nangangahulugang magtrabaho ng mas maraming oras o mag-sacrifice ng higit pa. Nangangahulugan ito ng pagbabago ng paraan ng iyong pag-isip, pag-aampon ng mga bagong mental models, at pagbubukas ng espasyo para sa mga bagong posibilidad. Ang tanong ay, handa ka bang tanungin ang program na tumatakbo sa iyong isipan sa loob ng mga dekada? Dahil habang hindi ito nagbabago, ang iyong pinansyal na buhay ay magpapatuloy sa pag-ulit ng mga parehong resulta, taon-taon. Ang pinakamalaking kaaway ng iyong kita ay hindi nasa labas mo. Hindi ito ang ekonomiya, hindi ito ang gobyerno, hindi ito ang kakulangan ng mga opportunity. Ang pinakamalaking kaaway ay ang tahimik na paniniwala na nakukuha mo na ang lahat ng nararapat sa iyo. Ang pag-iisip na ito ang pinakamalupit na kulungan dahil tinatanggap mo bilang permanente ang isang bagay na sa totoo lang, ay maaaring baguhin anumang oras. Ang araw na magdesisyon kang sirain ang siling na ito ay ang araw na magsisimula ang iyong tunay na pinansyal na kalayaan. 3% lamang ng populasyon ang kumokontrol sa halos lahat ng kayamanan na umiikot sa mundo. Mukhang unfair ang datong ito, pero hindi ito tungkol sa swerte o paboritismo. Ito ay direktang resulta ng isang batas na namamahala sa kita, ang batas ng kabayaran. Ang batas na ito ay nagtatatag na ang halaga ng iyong kinikita ay direktang nakaugnay sa pangangailangan ng iyong ginagawa, sa iyong kakayahang gawin ito ng maayos, at sa kahirapan na mapalitan. Kung ating mapagmamasdan ng mabuti, mapapansin natin na yaong mga nakadominate sa 3 kondisyong ito ay nagiging halos imposible ng baliwalain sa merkado, at dahil dito ay binabayaran sila ng napakaganda. Dito nagkakamali ang karamihan. Marami ang naniniwalang ang formal na edukasyon ay garantiya ng tagumpay, pero maraming halimbawa ang nagpapatunay sa kabaligtaran. Ang mga taong may mataas na kwalifikasyon, may mahahalagang diploma, ay patuloy pa ring naghihirap sa pagbabayad ng mga bayarin. Samantala, may mga individual na may kaunting kaalaman o walang formal na edukasyon ang nasa 3% dahil natutunan nilang gamitin ang batas na ito. Hindi ito tungkol sa mga titulo, ito ay tungkol sa perceived value. Ang mundo ay nagbibigay gantimpala sa mga nakakaresolba ng mga problemang talagang importante, at habang lumalaki ang impact na nagagawa mo, lalaki rin ang iyong kabayaran. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang nangyayari sa mga artistang nagtayo ng pangmatagalang legacy. Si Elvis Presley, halimbawa, ay patuloy na kumikita ng milyon-milyong dolyar kahit mga dekada na siyang wala na. Wala na siya rito, pero ang kanyang musika ay patuloy na sumasagot sa isang emosyonal na pangangailangan, libangan, inspirasyon, pagkakakilanlang pangkultura. Sa bawat pagtugtog ng isang kanta niya, ang kanyang pamilya ay binabayaran. Ito ang kapangyarihan ng paglikha ng isang bagay na higit pa sa panahon, isang pinagkukunan ng kita na dumadaloy kahit wala ka na. Iyan ang passive income, at iyan ang naghahati sa 3% sa natitirang populasyon. Karamihan ay nananatili sa paniniwalang kailangan nilang ipagpalit ang oras sa pera. Nagtatrabaho sila ng walang katapusang oras, naniniwalang kung magsisikap sila ng sapat, makikilala sila. Ngunit pansinin, ang mga pinakamasisipag at pinakapagod na manggagawa ay kadalasang ang mga kumikita ng pinakamababa. Nag-aalok sila ng pagsisikap, ngunit hindi nila tinutugunan ang 3 mahahalagang punto ng batas ng kabayaran. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang hilaw na pagsisikap, ginagantimpalaan nito ang kahalagahan, kakayahan, at hindi mapapalitan. Iyan ang katotohanang tinatanggap lamang ng ilan, ngunit ito ang susi upang makalabas sa 77% na nagpupumilit para sa 3% lamang ng pera. Ako mismo ay nakaranas na noon. Nagtrabaho ako sa mga trabahong nangangailangan ng mabibigat na pisikal na pagsisikap, ngunit magagawa ng kahit sino pa. At dahil dyan, madali akong mapapalitan. Habang naniniwala akong kailangan ko lang magtrabaho ng higit pa, ipinakita sa akin ng realidad na gaano man ako magsumikap, mananatili pa ring limitado ang aking kita. Nang matuklasan ko ang batas ng kabayaran, napagtanto kong kailangan kong idirekta ang aking enerhiya upang maging kapaki-pakinabang sa isang bagay na may tunay na pangangailangan at hadlang sa pagpapalit. Ang desisyong iyon ang nagbago sa buhay ko. Mayroong isang kawili-wiling datos na nagpapatunay nito. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagiging sanggunian sa kanilang mga larangan,
kahit na sa mga tiyak na niche, ay may posibilidad na kumita ng mas marami kaysa sa kanilang mga kapwa na nasa average. Ang pagkakaiba ay hindi sa pangunahing kaalaman, ngunit sa kadalubhasaan. Ang kadalubhasaan ang nagpapahirap sa kanila na mapapalitan. At iyan ang landas ng 3%, hindi sapat ang gawin ang ginagawa ng lahat, kailangan mong mag-excel upang maging kailangan sa iyong napiling larangan. Kaya, tanungin ang iyong sarili, ang ginagawa mo ba ngayon ay talagang kinakailangan? Sapat na ba ang husay mo para makilala dahil dito? At kung bukas ay may susubok na palitan ka, madali ba silang makakahanap ng ibang magbibigay ng parehong halaga? Maaaring hindi komportable ang mga tanong na ito, ngunit ipinapakita nila kung bakit nasa kasalukuyang antas ang iyong kita. Hindi iniisip ng 3% kung patas ang sistema. Natututo sila kung paano gumagana ang sistema at umaangkop sa mga tuntuning namamahala sa kayamanan. Kaya naman sila nananatili sa tuktok, habang ang iba ay paulit-ulit na nasa siklo ng pagsisikap at pagkabigo. Ang katotohanan ay maaaring pumasok ang sinuman sa piling grupong ito. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, ang mahalaga ay ang pag-unawa na ang kitang iyong kinikita ay direktang bunga ng iyong inaalok. Kapag pinili mong kumilos sa isang larangan na may tunay na pangangailangan, bubuo mo ang iyong kakayahan hanggang sa maging mahusay ka at magpoposisyon ka sa paraang mahirap kang mapalitan. Hindi maiiwasang magsisimula kang makaakit ng mga oportunidad at gantimpalang tila hindi maabot ng karamihan. Iyan ang naghahati sa mga taong nabubuhay ng limitado sa mga nagtatayo ng kayamanan. Ang desisyon na maging bahagi ng 3% ay nasa pag-unawa at paglalapat ng batas ng kabayaran sa iyong sariling buhay. Nakarating ako sa isang punto sa aking buhay kung saan ako'y natigil sa isang siklo na tila imposibleng masira. Nagsusumikap ako, nag-o-overtime, tumatanggap ng anumang gawain na lumitaw, ngunit sa katapusan ng buwan, ang pakiramdam ay palaging pareho, ang pera ay nawawala bago pa man ako makahinga ng maluwag. May mga taon na ang aking kita ay hindi lalampas sa $4,000 at talagang naniniwala akong iyon ang aking limitasyon. Ngunit pagkatapos ay may nangyari na nagbago ng lahat. Sa pakikipag-ugnayan sa mga bagong aral, napagtanto kong ang problema ay hindi ang kakulangan ng pagsisikap, kundi ang paraan ng aking pag-isip tungkol sa pera. Naniniwala ako na ang paraan ay ang pagtrabaho ng higit pa, hanggang sa isang araw ay bumagsak ako dahil sa pagod. Nagising ako na napapaligiran ng mga taong nakatingin sa akin nang may takot, at sa sandaling iyon ay naramdaman ko na parang may tinig sa loob ko na nagsabi, mali ang ginagawa mo. Masakit iyon, ngunit nakakapagpalaya rin, dahil sa wakas ay nakita kong sinasayang ko ang aking buhay sa isang bagay na hindi na magdadala sa akin, kundi sa pagkakatirang buhay. Nagpasya akong sumablay. Nanghiram ako ng $1,000, bumili ng isang ginamit na makinarya, mga balde, at mga basahan, at nagsimula ng isang maliit na negosyo sa paglilinis. Karamihan ay makikita iyon bilang isang trabahong walang kinabukasan, ngunit para sa akin ito ang simula ng isang bagong pananaw. Napagtanto kong hindi na ako maasa sa isang sahod, maaari kong likhain ang aking sariling mga pinagkukunan ng kita. Sa unang taon, ang kita ay tumaas mula $4,000 patungo sa $175,000. Ang pagkakaiba ay hindi swerte, hindi mahika, ito ay ang paglalapat ng isang simpleng prinsipyo, mag-isip ng iba at kumilos ayon sa bagong pag-isip na iyon. Ilang tao ngayon ang nabubuhay ng eksakto tulad ng pamumuhay ko noon. Nagtatrabaho ng lalong marami, naniniwalang ang pisikal na pagsisikap ang maglutas ng kanilang mga problema, samantalang sa katunayan ay pinapanatili lamang sila nito sa pagkakatali. Iyan ang tahimik na takot na sumisira sa milyon-milyon, ang takot na hindi na makakaalis sa lugar, na tumatanda sa pag-uulit ng parehong gawain at matuklasan na huli na ang lahat. Ngunit kapag nagpasya kang lumikha ng maraming pinagkukunan ng kita, ang takot na yon ay nagsisimulang mawala. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong may maraming pinagkukunan ng kita ay nag-uulat ng mas mababang antas ng stress sa pananalapi at isang mas malaking pakiramdam ng kalayaan upang gumawa ng mahahalagang pagpipilian. Hindi ito teorya, ito ay siyentipikong datos. Isang sikat na halimbawa si Oprah Winfrey. Maaari sana siyang manatili lamang bilang isang host, ngunit nagpasya siyang lumikha ng iba't ibang paraan upang mapalawak ang kanyang impluwensya, mga produksyon, mga channel, mga libro, mga tatak. Ang mentalidad na ito ng maraming pinagkukunan ang nagbago ng kanyang kayamanan tungo sa bilyon-bilyon. Sa kabilang banda, may mga personalidad sa publiko na nakaranas ng kabaligtaran.
Mga mahuhusay na atleta na kumita ng milyon-milyon sa sahod, ngunit nawalan ng lahat dahil sa isang pinagkukunan lamang sila, ang kontrata. Nang matapos ito, ang kanilang imperyo ay gumuho. Sa aking kaso, ang malaking pagbabago ay nangyari nang mapagtanto kong ang isang pinagkukunan ng kita ay hindi kailanman magiging sapat upang bigyan ako ng kalayaan. Kailangan kong mag-isip tulad ng 3% na nagkokontrol ng halos lahat ng kayamanan. Kailangan ko ng maraming bukas na pinto na sabay-sabay na gumagana kahit na habang natutulog ako. At iyon ang nagbago ng aking buhay nang hindi na mababawi pa. Marahil ay tinatanong mo kung posible talagang magsimula ng ganoon mula sa wala. Ang sagot ay, wala akong diploma, walang karanasan, walang impluensyal na mga koneksyon. Ang tanging taglay ko ay isang matatag na desisyon na huwag nang tanggapin ang limitadong buhay na aking ginagalawan. At, nang gawin ko ang desisyong iyon, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad. Hindi ko alam kung paano ako lalawak, ngunit ang landas ay unti-unting nahayag. Iyan ang kailangan mong maunawaan, ang pagbabago ay hindi nangyayari kapag natuklasan mo ang lahat ng detalye, ngunit kapag nagpasya kang hindi mo natatanggapin ang sistemang nagpipigil sa iyo. Kapag ginawa mo ang hakbang na iyon, tumutugon ang mundo. Ang hamon ay simple, sa susunod na 30 araw, pumili ng lumikha ng isang bagong pinagkukunan ng kita, kahit na maliit pa ito. Maaari itong isang serbisyo, isang proyekto sa online, isang ideya na lagi mong iniugnay. Ang laki ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay ang pagsira sa pattern. Ang unang desisyong ito ay maaaring maging simula ng isang malalim na pagbabago tulad ng pagbabagong nagparami sa aking kita sa loob lamang ng ilang buwan. Ang punto ng pagbabago ay hindi nangyayari kapag mayroon ka ng lahat ng pinagkukuhanan. Nangyayari ito kapag napagtanto mong hindi mo na kayang mabuhay na nakakulong sa parehong limitasyon. Ganoon ang nangyari sa akin, at maaari rin itong mangyari sa iyo. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga tao ay ang paniniwalang ang tanging paraan upang kumita ng pera ay ang pagpapalit ng oras para sa sahod. Iyan ang modelong E1 na sinusundan ng 76% ng populasyon. At na hindi may iwasang humahantong sa saturation. Isipin mo, tayong lahat ay mayroong 24 na oras sa isang araw. Kung ang iyong kita ay umaasa lamang sa oras na ginugugol sa pagtatrabaho, mayroong isang likas na limitasyon na hindi mo kailanman malalampasan. Gaano man ka magsumikap, lagi mong makakaharap ang limitasyong iyon dahil limitado ang oras. At kahit nasubukan mong magtrabaho ng higit pa, ang katawan ay maniningil, ang kalusugan ay maniningil, ang pamilya ay maniningil. Isang karera na walang katapusan. Naranasan ko na ng eksakto. Naniniwala akong kung mag-o-overtime ako, kung tatanggap ako ng higit pang mga gawain, kung magsasakripisyo ako ng higit pa sa iba, natural na magkakaroon ako ng mas magandang buhay. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Pagod na ako, nabigo, at nakakulong sa pananalapi. Ang modelong iyon ay nagbibigay lamang sa akin ng isang ilusyon ng pag-unlad, ngunit, sa pagsasagawa, ito ay isang bilangguan na nagkukunwaring isang matapat na trabaho. Ilang tao ngayon, na mahigit 35 taong gulang, ang hindi nabubuhay sa parehong siklo. Maaga silang nagigising, nakikipaglaban sa trapiko, nagtatrabaho buong araw, umuwi ng pagod, at kahit na tinitignan nila ang kanilang tseke, at nararamdaman na hindi kailanman sapat. Iyan ang isa sa mga pinakamalaking takot na sumisira sa buhay ng isang nasa hustong gulang, ang pag-alam na, gaano man ka magsumikap, tila hindi ka makakarating doon. Nagdudulot ito ng kawalan ng kapanatagan, pagkabalisa, at maging ng pagkakasala, dahil nagsisimula kang maniwala na ang problema ay kakulangan ng pagsisikap. Ngunit hindi. Ang problema ay ang modelo. Ang pagtatrabaho ng mas maraming oras ay hindi nangangahulugang pagtaas ng iyong kita ng malaki. Nangangahulugan lamang ito ng pag-ubos ng iyong enerhiya sa isang sistemang nabigo na. Tingnan kung paano ito nagpapakita sa pang-araw-araw na mga sitwasyon. Ilang beses ka na bang pumasok sa isang tindahan ng damit at, bago mo pa tingnan ang talagang gusto mo, ay tiningnan mo ang presyo? Hindi ito pagpili batay sa kagustuhan, ito ay pagpili batay sa limitasyon. Ilang beses mo na bang naantala ang isang pangarap na paglalakbay dahil naniniwala kang hindi ito kasya sa iyong budget? Ilang beses mo na bang binili ang sasakyan na kaya mong bayaran at hindi ang sasakyan na talagang gusto mong gamitin? Ang mga pagpipiliang ito ay hindi tungkol sa mga kagustuhan, mga sintomas ito ng pagkakuha sa modelong E1. At ang pinakamalupit ay ang modelong ito ang pinaka-inirekomenda mula pa sa simula.
Tinuruan tayong humanap ng isang matatag na trabaho, mag-time in, magkaroon ng sahod sa katapusan ng buwan at, kung maaari, magtabi ng kaunti para sa hinaharap. Ngunit anong kinabukasan? Karamihan ay natutuklasan, pagkatapos ng mga dekada, na ang pag-ipon ng maliliit na halaga ay hindi nagdudulot ng kalayaan, napapaantala lamang nito ang pagdurusa. Ang pangako ng seguridad ay mapanlinlang. Parang pagpuno ng isang butas na balde, gaano man ka subukang maglagay ng higit pang tubig, lagi itong tatagos. Mayroong isang datos na nagpapalinaw pa rito. Ipinakikita ng mga pag-aaral na mahigit 70% ng mga tao ang nagsasabing hindi sila nasisiyahan sa antas ng kanilang kita, kahit na pagkatapos ng mga taon ng pagtatrabaho. Pinatutunayan nito na hindi ito kakulangan ng dedikasyon, ngunit ang limitasyon ng modelong pinaniwalaan nila. Ang mundo ay puno ng mga halimbawa ng mga lalaki at babae na nagbigay ng lahat ng kanilang makakaya sa format na ito, ngunit natapos ang kanilang buhay na hindi natutupad ang mga pangunahing pangarap na nabubuhay sa isang mahihirap na pagreretiro. Naalala ko ang isang panahon na naniniwala rin ako sa lohikang ito. Nagtrabaho ako sa departamento ng bombero sa Toronto. Matatag ang trabaho, kagalang-galang, ngunit ang sahod ay halos hindi sapat sa mga gastusin. Tinitingnan ko ang mga mas matatandang kasamahan at napagtanto kong ang kanilang kinabukasan ay hindi ang gusto ko para sa sarili ko. Naglaan sila ng mga taon ng kanilang buhay, nagsakripisyo ng oras at lakas, at gayunpaman hindi nila makamit ang kalayaang pinansyal. Noon ko napagtanto na kung magpapatuloy ako sa parehong landas, magiging katulad din ako sa kanila. Ang modelong A1 ay ang pinakamalaking bitag para sa mga gustong umunlad. Ikinukulong nito ang milyon-milyong tao sa isang nakakapagod na gawain, nag-aalok lamang ng isang maling pakiramdam ng katatagan. Habang naniniwala kang ang iyong halaga ay nasa dami ng oras na iyong iniaalay, palagi kang sasamantalahin ng mga taong nakakaunawa na ang tunay na kapangyarihan ay nasa paglikha ng mga sistemang gumagana nang hindi umaasa sa iyong oras. Ang kalayaan ay nagsisimula sa sandaling makita mong ang pagpapalit ng oras sa pera ay hindi kailanman ang daan tungo sa kasaganaan. Ang modelong ito ay tinitiyak lamang na mabuhay ka, ngunit hindi kailanman magpapahintulot sa iyo na mabuhay ang buhay na talagang gusto mo. Kung sineseryoso mo ang isang katotohanan sa video na ito, hayaan mong ito ay ito, ang paraan ng iyong pag-isip tungkol sa pera at tungkol sa iyong sarili ang tumutukoy sa eksaktong iyong inaakit sa iyong buhay. Sa pagbabago ng iyong pagtingin sa sarili at ng iyong mga pattern, maaari mong baguhin ang iyong kita at lumikha ng mga oportunidad na dati ay tila imposible. At ito ay simula pa lamang. Sa susunod na video na ipapakita sa inyo, akyat tayo ng isa pang baitang tungo sa inyong pag-unlad at karunungan, ipapakita natin kung paano mas mapapagana pa ang mga prinsipyong ito para maging 1% kang mas mahusay kaysa ngayon. Salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video.